more than 4 bago ano pa nung Ondoy 2009. Kwininto ni Sara Diskaya, nangungutang pa lang siya ng 5-6. Oh, yun. Sumuong siya sa Bagyo Ondoy, nabaha siya, umiiyak, walang patutunguhan. Kaya lang, biglang nagbago ng lahat nung pumasok sila sa DPWH. Tama. And then the rest is history. Dahil pasalamat tayo kay Julius Babaw at kay Corina Sanchez. Nalaman natin 40 cars ang sabi nila pati kumpanya. Kaya lang 28 of them are luxury. Rolls Royce, grabe, Mercedes-Benz, Range Rover, Reaction by PH. Ayan po, magandang araw. Ayan, Pilipinas. So ito po, meron na naman po tayong mga tatalakayin. Ito po ay patungkol sa mga kontraktor. Alam nyo na po kung sino siya, di ba? Ayan, yung pinaka-famous na kontraktor na si Pamilya Diskaya, no? Ayan. Ito po tatalakayin niya po ni General Viewpoint, no? Si General, shout out po General. So, ayan po, yung hindi pa po pala naka-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Pindutin nyo lang po yung sa ilalim ng ating video button. Ayun po, ayun, at malaki na po may tutulong nyo sa akin sa ating munting channel para updated na po rin kayo sa mga bagong nangyayari sa ating bayan, mga balitang nangyayari, no? So ayan po. At sa lahat po ng mga nag-subscribe, nag-comment, at ayun, maraming salamat po sa ating lahat ng mga televiewers, no? So ito po, i-play na po natin, no? Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ni Teo Moreno. Ang galing ng pagka-research niya. Ito pa lang sina Sara Diskaya at Curly Diskaya ay kabilang sa Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Marcos Jr. Nanumpa sila na member ng partido bago yung election ng May 12. Yun pala. Nanumpa sila member ng Partido Federal. Ito. Sabi ni Teo Moreno, why do we go back to 2016 to 2022? If this is the truth. Kasi sinasabi ni Congressman Joel Chua na ang problema sa flood control scam nagsimula daw panahon ni PRRD. Yun ang iginigiit ni Congressman Chua. Ito ngayon nandyan yung litrato ng mag-asawa nanumpa sa Secretary General ng Partido Federal ng Pilipinas. Title sa balita, basahin natin mamaya. Partido ni Pangulong Marcos pinanumpa pambatong alkalde sa Pasig. Yan, Diskaya couple, nanumpa. Yun. Tapos, sa isa pang balita sa Inquirer.net, sa Benguet naman ito, yung useless project. Contractor behind useless Benguet project is Marcos political ally. Yun naman yung 3K Rock Engineering ni Kuyong. Pangalan nito Francis Kuyong. Yung sa Cannon Road, kapartido niya. Ano ba? So ito, yung pagpanumpa ni na Sara and Curly Diskaya sa Partido Federal. Balita sa Philippine Star by Mayor Lyson, Philippine Star ngayon, August 31, 2024. Ito, bago yung filing ng Certificate of Candidacy. Tiyak na mapapalaban o mano si Mayor Vico Soto sa darating na 2025 midterm election matapos manumpa bilang membro ng Partido Federal ng Pilipinas ang tinatawag nitong winnable mayoralty bet sa Pasig City. Ilang linggo
bago ang filing of Certificate of Candidacy sa October 2024, ay ipinahiwatig ng Administration Party na Partido Federal Pilipinas ang kahandahan nitong tapatan ang kasalukuyang alkalde ng Pasig City na tumakbo sa ikatlong at huli niyang termino. Pinangalanan ni Partido Federal Secretary General Tom Lantion ang kilalang lead advocate ng Charity Works. Wow, tumutulong ko no. Sa Pasig na si Sara Rowena Diskaya bilang potensyal na pambangga sa reeleksyonistang alkalde. Yun pala. So last term na pala ni Vico Sotto to, no, sa Pasig. So baka hahabol uli yan si Diskaya family, no? Ang tingin ba, meron pa ba kayang boboto sa kanila? Kasi nakita na yung mga kalokohan o anomalya na nang ginawa nila sa Kaban ng Bayan. Yan po ang tanong ng ating mga manonood. Ayan. So, yan ang tanong kung hahabol pa ba ng mayor o kung mananalo ba yan kung sakaling hahabol pa ng mayor dahil nabulgar na po ang mga anomalyang nangyayari. Ito pala, ay naku po, ang lakas pala niya siguro kay Presidente, no? Kay PBBM. Sipin mo, no? Ayan, magkadikit, ayan. So, kasama pala sa Partido Federal, no? Ayan. So, tingnan mo naman, kasama sa panunumpa. Yan ang sabi ni si General, no? So, ituloy po natin ang si Diskaya, mas kilala sa tawag na Ate Sara, yun ay nanumpa bilang opisyal na miyembro ng partido ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ano yan. Member pa ba siya? O itiniwalag na ba? Tahimik kayo eh. Mabuti na lang at nare-research ni Teo Moreno at ngayon na bibisto. Kasama niyang nag-take out kay retired General Lantion ang kanyang asawang si Curly at mga community leader na kanilang kabalikat sa paghatid ng tulong sa mga kabarangay, partikular na sa mga maralitang taga-lungsod. Ayon kay Secretary General Lantion ay wala pang katunayan. Ayon sa nasabing opisyal ng Partido Federal ay ang St. Gerard Charity Foundation, yung St. Gerard, yun ang company. May mga ghost o substandard project. May foundation na pinamamahalaan ng pamilya Diskaya ang kinikilala ng maraming Pasigueños na panibagong City Hall dahil sa iba't ibang tulong pang edukasyon at ayudang medikal sa mga nangangailangan. Wala pong problema yung pagtulong. Maganda yung tumulong. Tama. Tanong. Saan galing yung pera na itinutulong ninyo? Di siya Kaban ng Bayan. Hirapan nyo ba? Siguro. Alam nyo na. Huwag na natin Kasi tanong yan. Grabe, yung more than 4 bago pa nung Undoy 2009 pininto ni Sara Diskaya. Nangungutang pa lang siya ng 5-6. Yun. Sumuong siya sa Bagyo Undoy, nabaha siya, umiiyak. Walang patutunguhan. Kaya lang, biglang nagbago ng lahat nung pumasok sila sa DPWH. Tama. And then the rest is history. Dahil pasalamat tayo kay Julius Babaw at kay Corina Sanchez. Nalaman natin 40 cars ang sabi nila pati kumpanya, kailang 28 of them are luxury. Rolls Royce, grabe, Mercedes-Benz, Range Rover, Jaguar, ay nakakalula. 20 million pesos isang kotse lang, samantalang na maraming kababayan natin isang kahig, isang tuka. Yung tinutulungan nating Talandig tribe sa Bukidnon, 200 pesos per day lang ang sweldo nila magtrabaho sa farm. 8 hours. 200
200 pesos. Happy na sila doon. Samantalang itong mga contractors, billions. Nako, yung luxury cars nila pala na nalaman, may dokumento si Ted Filon. Dumating ang mga luxury cars, dumating sa Batangas. Ang nakadeclare, karni ng baka. Wow! Ano? Yung pala ang laman, luxury cars, pinirmahan ng isang custom officer. At patay. mabuti na lang, marunong itong mga staff, investigative journalist ni Ted Filon. Ayan. So, yung pala, pinadaan sa port ng Batangas ang mga luxury car. Yan. So, mga ka-reaksyon, yun pala nangyari. Imbes na karne ang dumating, luxury car. Sa bagay, mas mahal talaga ang luxury car kaysa laman ng baka, di ba? Ako sigurado kukunin ko yung luxury car kaysa laman ng baka. Oh. Anyway, mas maganda naman yan. Pero ang nangyayari dyan, ewan ko kung nakuha na ng mga Bureau of Customs ang mga luxury car na yan. Kung ibinalik sa mga Bureau of Customs ang mga luxury car na yan, kung tama ba ang mga papel. Pero ang sabi ng Bureau of Customs, mukhang marami sa mga luxury car na yan ay hindi dumaan sa tamang proseso. Yun lang ang tanong. Yan. Pero kung nandyan na po yan, sana po kanina kasi nawawala daw yung yung mga luxury car na yan. Puro dati kasi higit na 20 yan, kulang sa 30 yung mga luxury car. Ngayon naging dalaw na lang daw yan nung pumunta ang Bureau of Customs sa bahay ng mga Diskaya. So, ewan ko kung na-recover na yan, nakita na ulit. So, tignan natin sa mga susunod na balita, no? Taman, kaya, ayun, in-interview niya si Customs Commissioner Nepomuceno at first time na malaman ni Commissioner Nepomuceno na gano'n at nangako na iimbestigahan. Merisi Gaba, there will always be a day of reckoning. Kailan balik tayo sa isyo. Partido Federal. Anyway, karamihan ng Partido Federal talunan sa senatorial, Pacquiao, Abalos, Tolentino, Diretso Inidoro. Kaya dito rin sa mga mayoral, mga nila, wala ang hina ng mga kandidato ng Pangulo. Mahina kasi mahina rin ang leader nila. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. So, yun po, no? Narinig nyo po, Partido Federal pala yan. Kasama so, si Soto, nagkilala din siguro yan, no? Palagay nyo ba? Tanong natin kay, siguradong baka kilala nila yan. Pero, kahit nagkilala yan, siyempre, ang mas malapit siguro dyan, si Pangulong Ferdinand Marcos, no? Junior. So, yun. So anyway, dyan na po nagtatapos. Mag-comment na lang po kayo kung ano yung tanong nyo. Sasagutin naman po natin hanggat kaya nating sagutin. So maraming salamat po sa inyong panonood and God bless you all.